Galit pa ba kayo? Sinong galit dito nung napanood ang proceeding sa Senado kagabi? Naiwasan kong magalit habang nanonood ako. Alam niyo ang naging sekreto ko kagabi? Para maiwasan ko ang aking galit, pumokus na lang ako sa kilay ni Chis Escudero. Itong Senado natin, nakakahiya! Yang si Chis Escudero, pinaka-nakakahiyang Senate President sa kasaysayan ng buong Pilipinas! At sino pa ba yung mga senador kagabi? Proud ba kayo sa kanila? Buti pa si Lito Lapid, tahimik lang. Hindi ko alam kung anong mas maganda, mga senador na hindi nag-iisip o mga senador na nag-iisip. Parang mas masama kapag nag-isip ang mga senador natin, mas masahol pa. Imaginin mo, sino nga ba yung tsura ang pangalan nun? Yung nagti-10,000, nagbo-vote buying 10,000 IOU. Anong pangalan nun? Cayetano! Cayetano! Sana naririnig tayo dito nung Cayetanong yan! Akala mo magaling! Magarbo! Paabo-abogado! Pero hindi ko maintindihan bakit hindi niya alam ano ang ibig sabihin ng fourth win! Tanungin ko kayo, ano ang ibig sabihin ng fourth win? Turuan natin sila. Ano ang ibig sabihin ng fourth win? Sa kanya ibaliktad Ang fourth win daw, hindi daw agad-agad yan. Hindi ko alam kung saan galing law school. At imaginin mo sa sobrang talino ni Alan Peter Cayetano, sobrang talino, ibabalik niya ang Articles of Impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. Ito bang inyong Articles of Impeachment, illegal ba to o legal? Alam nga naman sabihin ng House of Representatives, pinasa namin yan, sa tingin ko illegal. Ibabalik na daw sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. House of Representatives, ibabalik namin sa inyo ang Articles of Impeachment dahil gusto namin malaman, sigurado ba kayo na gusto niyong ipatuloy ito? Pwede mo lang ka-textmate siguro ang House of Representatives, makukuha mo ng sagot Ang talino talaga ng ating mga senador. Alam nyo, itong senador, ang senado natin, hindi natin maasahan pagdating sa paglitis ng mga korap at mga paplander. At hindi rin natin maasahan sa kahit anong bagay. Nakasalang din sa kanila ang sahod. Mukhang hindi nila itataas ang sahod. Ang ganyang klaseng senado na ayaw litisin ang mandarambong, ganyan din ang senado na hindi magbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. At tayo ngayon naharap sa peligro at ito'y hindi na biro. Nasa punto na tayo na hindi na ito biro. Ang buong lipunang Pilipino, ang ating mga naghaharing uri, ang lahat ng mga dinastiya, ang lahat sa kanila ay kumakampi na kay Rodrigo Duterte. Pag sinabi natin Dutertismo, hindi na yan tungkol kay Rodrigo. Pag sinabi natin Dutertismo, yan na yung ideolohiya ng buong naghaharing uri. Ang Dutertismo ay isang politika na walang laman, walang binibitbit na solusyon sa kahirapan. Simpleng pagsasamba kay Duterte ang laman yan. Pag tinanong kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte,
Tataas bang sahod? Hindi. Kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, magiging regular ang mga manggagawa? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kumampi ka kay Duterte, gusto mo mapalaya si Duterte sa Hague? Gusto mo bang maging presidente si Sara Duterte? Ang ibig bang sabihin yan, may lupa ang mga magsasaka? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kinampihan mo si Duterte, may pabahay ang mga maralita? Hindi rin. Walang laman. Ang simpleng laman yan ay sambahin si Duterte at ang ating mga trapo at ang ating mga political dynasty ay nagkukumahog na magkukonsolida sa ilalim ni Duterte. Napakaswerte ng Duterte family. Parang naging ama na ng buong bansang Pilipinas si Rodrigo Duterte. Ka-level niya na si George Washington. Ka-level niya na si Fidel Castro. Ka-level niya na si Mao Zedong. Ka-level niya na si Lenin. Mga ama ng kanilang sari-sariling bansa. Sa Pilipinas, ang ama ng ating bansa ay si Rodrigo Duterte. Sinasalamin lamang ng Dutertismo ang pinakamasasahol na aspeto ng lipunang Pilipino. Dahil ang lipunang Pilipino ay mapagsamantala ang mga nagharing uri. Pumapatay sila, nagnanakaw sila, hindi sila nagbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. Ginagawa nilang basura ang ating lipunan. Ang Dutertismo ang salamin ng lahat ng yan. At ang ibig sabihin ng nangyari kagabi, nanalo na naig ang Dutertismo, mga kasama. At yan ang magiging kalaban natin sa mga taon na lilipas hanggang 2028 and beyond. At walang ibang kakalaban sa pagbagsak ng ating lipunan sa basurahan, sa magiging banana republic ng Pilipinas. Walang ibang haharap sa kanila. Anungin ko na lang kayo, sinong haharap sa kanila? Si Marcos? Sinong haharap sa kanila? Ang mga politiko? Sinong haharap sa kanila? Sa Dutertismo at sa mga dynasty? Ang taong bayan! Kayo! Kaya nandito tayo ngayon. Gusto natin i-remind sila, hoy! Umiiral pa kami, ha? Umiiral pa kami! Muntik na namin nga kayo pasukin, eh! At ito ay isang pangako. Pag hindi nalite si Sara Duterte, sinong huhusga sa kanya? Sinong magbubuo ng puwersa? Sinong wawasak sa Dutertismo? Mabuhay kayong lahat! Convict! Convict! Convict Sara now! Sa sakad ng taong bayan, arestuhin si Sara Duterte! Ikulong si Sara Duterte! Ikulong! Panagutin si Sara Duterte! Panagutin! Ikulong si Sara Duterte! Ikulong! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mabuhay ang mamamayang Pilipino na tuloy-tuloy na